Sa isang malawak at marangyang mansyon sa Forbes Park, nakatira si Adrian Velasco, isa sa pinakabatang negosyante na kinikilala sa buong bansa. 29 na taong gulang pa lamang siya, ngunit hawak na niya ang isang malawak na imperyo ng mga kumpanya, mula sa real estate hanggang sa teknolohiya at pati na rin sa agrikultura. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay at kayamanang halos hindi na mabilang, may isang bagay na hindi niya matagpuan, ang tunay na kasiyahan. Tuwing umaga, bumabangon si Adrian mula sa kanyang king-size bed na may mamahaling kutson at kumot na imported pa mula sa Italy. Nakatayo ang kanyang personal butler, si Mang Rodolfo, sa gilid ng pintuan. "Magandang umaga po, Sir Adrian. Narito na po ang inyong kape at dyaryo." Magalang na bati ni Mang Rodolfo. "Salamat, Mang Rodolfo. Pakilagay na lang sa mesa." Tipid na sagot ni Adrian, sabay upo sa kanyang leather chair. Binuksan niya ang diaryo ngunit hindi rin nagtagal at isinara niya ito. Ang mga balita tungkol sa negosyo at politika ay tila wala nang dating sa kanya. Bumaba siya patungo sa malawak na dining area kung saan nakalatag ang mga mamahaling plato at pagkain na inihanda ng kanyang private chef. May bacon, omelette na may caviar, at freshly squeezed orange juice. Ngunit ni isa man sa mga ito ay hindi niya nagawang tikman ng buong gana. "Sir, hindi po ba kayo kakain?" tanong ng chef na si Carmela. Umiling lang si Adrian. "Kahit anong ihanda ninyo, wala akong ganang kumain. Pakitabi na lang, baka mamaya." Nagtitinginan ang mga tauhan sa bahay. Ramdam ang kalungkutan sa boses ng kanilang amo. Sa kabila ng kayamanang nakikita nila sa paligid, parang wala itong halaga kay Adrian. Lumakad siya patungo sa veranda kung saan tanaw niya ang infinity pool at ang malawak na hardin na punong-puno ng imported na halaman. Ngunit sa kabila ng ganda ng tanawin, ramdam niya ang isang uri ng kawalan. Ang buhay niya ay parang isang malaki at kumikislap na kahon na walang laman sa loob. Sa kanyang opisina, may nakasabit na mga larawan ng kanyang yumaong mga magulang. Bata pa lang si Adrian nang yumao ang kanyang ama dahil sa atake sa puso. At ilang taon lang ang lumipas ay sumunod naman ang kanyang ina dahil sa matinding depresyon. Dahil dito, bata pa lang ay natuto na siyang tumayo sa sarili niyang paa. Ang kanyang tiyuhin ang pansamantalang nag-alaga sa kanya, ngunit higit sa lahat, negosyo at pera ang itinuro nito sa kanya, hindi pagmamahal at pamilya. Kaya ngayon, kahit anong halaga ng kayamanang hawak niya, ramdam pa rin niya ang kakulangan. Hindi siya sanay na mayroong totoong nagmamahal sa kanya nang walang kapalit. Ang lahat ng babaeng dumaan sa kanyang buhay ay iisa ang hinahanap, ang kanyang pera. Minsang nasa opisina siya ng kumpanya, kinausap siya ng kanyang business partner na si Marco. "Adrian, hindi ka ba napapagod? Palagi ka nalang trabaho. Baka kailangan mo rin ng kasama sa buhay." Biro ni Marco habang tumutungga ng kape. Nagpakawala ng malamlam na tawa si Adrian. "Kasama sa buhay? Ilang beses ko na ring sinubukan, Marco. Pero lahat sila, pare-pareho lang. Hindi ako ang gusto nila. Ang gusto nila ay ang pangalan at pera ko." "Hindi naman lahat ng babae ganon," sagot ni Marco. "Siguro. Pero wala pa akong nakilala na tunay na totoo," sagot ni Adrian sabay lingon sa bintana. Tanaw ang malalayong gusali ng Maynila. Sa mga oras na iyon, ramdam ni Adrian ang bigat ng kanyang kalungkutan. Oo, mayroon siyang mga kaibigan at tauhan, ngunit walang sino mang makapagpapalapit sa kanyang puso. Palagi siyang nakasuot ng maskara ng tagumpay at asiguruhan, ngunit sa likod nito ay isang kaluluwang nag-iisa. Kahit ang kanyang mga gabi ay hindi mapakali, sa tuwing uuwi siya mula sa mga meeting at events, ang kanyang mansyon ay nananatiling tahimik. Wala siyang naririnig kundi ang ugong ng aircon at ang mahinang tunog ng fountain sa hardin. Wala siyang kasamang tatawa o magtatanong kung kamusta ang araw niya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang study, muling bumalik sa kanyang alaala ang huling sinabi ng kanyang ina bago ito pumanaw. "Anak, hindi sukatan ang pera para maging masaya. Hanapin mo ang taong magmamahal sa'yo, hindi sa yaman mo."
Paulit-ulit itong umuukit sa kanyang isipan. At iyon marahil ang dahilan kung bakit hindi siya basta-basta tumatanggap ng kahit anong babae sa kanyang buhay. Hindi niya gustong maging biktima ng kasakiman. Ngunit sa paglipas ng mga araw, lalo lang tumitindi ang kanyang kalungkutan. Naging bahagi na ng kanyang routine ang magmaneho ng mag-isa sa gabi. Umiikot sa lungsod para maghanap ng kasagutan o kahit kapirasong aliw mula sa kalungkutan na bumabalot sa kanya. Wala bang kahit isang tao na makakaunawa sa akin, hindi sa kung ano ang mayroon ako, kundi kung sino talaga ako? Bulong niya habang minamaneho ang kanyang sasakyan sa ilalim ng ulan. Sa kabila ng lahat, hindi niya alam na sa isang simpleng pagkakataon, isang gabing tila ordinaryo lang, makikilala niya ang isang taong magbabago ng direksyon ng kanyang buhay. Ngunit sa ngayon, siya pa rin ay nananatiling isang milyonaryong walang kakulay ang buhay. Isang lalaking may lahat, ngunit tila walang kahit ano. Isang gabi, habang umuulan ng marahan at ang mga ilaw sa kalsada ay naglalaro sa basa at madulas na aspalto, minabuti ni Adrian na magmaneho ng kanyang itim na kotse. Madalas niyang ginagawa ito kapag mabigat ang pakiramdam niya. Tila ba ang pag-ikot sa syudad ay nagbibigay sa kanya ng kaunting katahimikan. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang mangyayari na hindi niya inaasahan. Huminto siya sa isang traffic light malapit sa isang bus stop. Doon, sa ilalim ng isang sirang bubong na halos hindi makapagtakip mula sa ulan, napansin niya ang isang babae. Nasa isang lumang wheelchair ito at kitang-kita sa muka ang pagod at lungkot. Basang-basa ang laylayan ng kanyang simpleng palda at sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang maliit na bag na tila pag-aari na lang niya sa mundong ito. Napakunot ang noo ni Adrian. Bakit may babae dito sa ganitong oras at sa ganitong kalagayan? Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang babae. Habang lumilipas ang segundo, mas lalo niyang napapansin ang kakaibang aura ng babae. Hindi siya ordinaryong palaboy. May dignidad sa paraan ng kanyang pagkakaupo. Kahit paralisado at tila nahihirapan, may tapang sa kanyang mga mata na hindi matitinag ng ulan o lamig ng gabi. Hindi mapigilan ni Adrian na ibaba ang bintana ng kanyang kotse. "Miss, ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras?" Tanong niya, halos sumisigaw upang malampasan ang patak ng ulan. Bahagyang napaangat ang ulo ng babae at tiningnan siya. "Nagaantay po ako ng bus. Baka sakali may dumaan." Sagot nito ng mahina, ngunit malinaw ang pagkabigo sa kanyang boses. Napailing si Adrian. Sa ganitong oras, halos wala nang bumabiyahe, lalo na sa lakas ng ulan. Baka mapahamak ka rito. Tahimik lang ang babae at muling yumuko. Kita ni Adrian ang panginginig nito sa ginaw. Ilang segundo ang lumipas bago siya muling nagsalita. "Kung gusto mo, ihahatid na lang kita. Saan ka ba nakatira?" Nag-angat ulit ng tingin ang babae. Kita sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan. "Pasensya na, pero hindi ako basta sumasama sa hindi ko kilala." "Hindi kita pinipilit," mabilis na tugon ni Adrian. "Gusto ko lang tulungan ka, hindi ligtas dito." Matagal na tumahimik ang babae bago nagsalita. "Wala na po akong uuwian." Natigilan si Adrian. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang dibdib. Hindi niya maiwasan na makaramdam ng awa at pag-usisa. Sino itong babae na sa kabila ng kapansanan ay mag-isa sa gitna ng ulan at wala man lang masilungan? "Anong pangalan mo?" tanong ni Adrian. "Elena." Maikli niyang sagot. "Adrian ako, pagpapakilala niya. Kung wala ka talagang matutuluyan, sumama ka na lang mula sa akin. Hindi ko hahayaan na magdamag ka rito." Umiling si Elena, bakas sa mukha ang hiya. "Hindi po ako sanay na basta na lang sumasama sa mayayaman. Hindi niyo ako kilala. Isa lang akong pabigat." Naglakad si Adrian palapit. Hindi na alintana kung mababasa siya ng ulan. Yumuko siya para mapantayan ang kanyang tingin kay Elena. "Wala kang utang na loob sa akin. Wala akong hinihingi. Gusto ko lang tulungan ka. Hindi mo kasalanan na nasa ganyang sitwasyon ka.
Namula ang pisngi ni Elena at tila naluha. Ngunit agad niyang pinahid ito. Sa huli, bahagya siyang tumango. Kung ganon, salamat. Sana hindi mo pagsisihan. Agad niyang binuksan ang pinto ng kotse at inalagaan si Elena habang binubuhat papasok. Kahit paralisado, magaan lang ang katawan nito, ngunit ramdam niya ang bigat ng kalungkutan na dala ng kanyang sitwasyon. Pagpasok nila sa loob ng kotse, agad na bumalot ang init at komportabling musika mula sa radyo. Tahimik silang dalawa habang nagmamaneho si Adrian, ngunit hindi siya nakatiis. Elena, ilang taong ka na? Tanong niya. 24, sagot nito. Nakatingin sa labas ng bintana. Matagal na rin akong ganito. Bata pa lang ako nang mawalan ako ng kakayahang maglakad. Wala ka bang pamilya na kasama? Umiling siya. Wala na silang oras para sa akin. Nasa probinsya sila at ako ang naiwan dito. Sabi nila, pabigat daw ako. Kaya natutunan ko na lang na mag-isa. Ramdam ni Adrian ang bigat ng bawat salita ni Elena. Parang salamin ito ng sarili niyang nararamdaman. Isang buhay na puno ng yaman o pag-asa. Ngunit sa huli ay nag-iisa rin. Hindi ka pabigat, mahina niyang sambit. Minsan ang mundo lang ang hindi marunong magbigay halaga. Napalingon si Elena sa kanya. May kaunting ngiti sa kanyang labi. Unang pagkakataon mula nang makita niya ito. Salamat, Adrian. Matagal na ring walang nagsabi niyan sa akin. Habang patalapit sila sa mansyon ni Adrian, mas lalong tumitindi ang tahimik na koneksyon sa pagitan nila. 2 taong parehong sugatan sa iba't ibang paraan. Ngunit tila may ugnayan nag-uumpisa. Sa kanyang isip, alam ni Adrian na ang gabing iyon ay hindi na magiging ordinaryo. At sa pagkakakilala niya kay Elena, may kung anong binubuksan itong pintuan sa kanyang puso. Isang pintuan na matagal nang nakasara. Tahimik ang loob ng kotse habang papalapit sila sa mansyon ni Adrian. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak. Parang musika na humahalo sa mga bulong ng kanilang mga damdamin. Si Elena ay nakapingin pa rin sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw sa kalsada na dumaraan sa kanilang tabi. Samantalang si Adrian ay abala sa pagmamaneho. Pero ramdam niya ang bigat ng presensya ni Elena. Isang estranghera na tila ba matagal na niyang kilala. Pasensya ka na kung nadamay ka sa kagustuhan kong tulungan ka. Biglang sabi ni Adrian habang minamaneho ang sasakyan sa malamlam na kalsada. Umiling si Elena. Hindi ako sanay na may taong nagpapakita ng ganitong kabutihan. Parang sobra. Hindi ko alam kung paano tatanggapin. Napaniti si Adrian ng bahagya. Minsan kasi Elena, hindi lahat ng tao ay may masamang intensyon. Minsan, gusto lang nilang magbigay ng kaunting tulong. At ngayong gabi, iyon ang naramdaman ko. Ilang minuto pa ang lumipas bago sila makarating sa isang mataas na gate. Bumukas ito ng kusa nang makilala ng mga gwardiya ang sasakyan. Pagpasok, tumambad kay Elena ang malawak na hardin na puno ng ilaw. Mga punong inukit at inayos na parang obra at isang mansyong tila palasyo sa laki at ganda. Nanlaki ang kanyang mga mata at halos hindi makapaniwala. Dito ka nakatira? Mahina niyang tanong. Halos may halong kaba sa kanyang boses. Oo. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka rito. Sagot ni Adrian sabay hinto ng sasakyan sa harap ng grandeng entrada. Lumabas siya ng kotse at agad binuksan ang pinto sa tabi ni Elena. Inalalayan niya itong buhatin at kahit may ilang tauhan ang nakakita sa kanila, hindi niya inalintana ang mga pingin. Sir Adrian, tawag ng butler na si Mang Rodolfo na nagmamadaling lumapit. Ano po ito? Sino po ang kasama ninyo? Siya si Elena, matatag na sagot ni Adrian. Dalhin ninyo kami sa guest room. Maghanda kayo ng mainit na pagkain. Nagtitinginan ng mga tauhan, halatang nagtataka kung sino ang babae. At bakit biglang dinala ni Adrian sa mansyon? Ngunit walang naglakas loob na sumalungat. Pagpasok nila sa loob ng mansyon, lalo pang natulala si Elena. Ang sahig na gawa sa marmol, chandelier na kumikislap at mga pader na puno ng obra maestra ay tila hindi kapani-paniwala para sa isang babaeng nasanay sa kahirapan. Ramdam ni Adrian ang hiya at kaba niya. Wala kang dapat ikahiya. Marahang wika ni Adrian. Narito ka bilang bisita, hindi bilang estranghera. Inalalayan niya si Elena patungo sa isang malambot na sofa sa living room. Sandali lang,
Kukuha ako ng tuwalya, sabi niya. Kinuha niya ang pinakamalambot na tuwalya at marahang inabot kay Elena. Patuyuin mo ang sarili mo, baka magkasakit ka. Kinuha ni Elena ang tuwalya na parang isang kayamanang hindi niya akalain na mararanasan. Salamat, Adrian. Hindi ko alam kung anong nagawa ko para bigyan mo ako ng ganitong kabutihan. Umupo si Adrian sa tapat niya. Hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano. Minsan, may mga tao lang talagang nararapat tulungan. At sa gabing ito, ikaw yun. Dumating ang chef na si Carmela na may dalang tray ng mainit na sopas at tinapay. Sir, narito na po ang pagkain. Pinagmasdan ni Adrian si Elena habang dahan-dahan nitong nilalapit ang kutsara sa labi. Kita niya kung paanong ang bawat subo ay parang kayamanang pinakaaasam. Nahuli niya rin ang pag-alis ng isang luha sa mata ni Elena. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Adrian. Umiling si Elena. Pasensya na. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling nakatikim ng mainit na pagkain na ganito kasarap. Hindi ko rin maalala kung kailan ako huling tinrato bilang tao, hindi pa bigat. Tumahimik si Adrian sandali bago nagsalita. Mula ngayon hindi ka na pabigat. Sa bahay na ito, ikaw ay bisita at karapat-dapat sa respeto. Napayuko si Elena, pilit pinipigilan ang luha. Hindi ako sanay sa ganito. Para bang panaginip. Tumayo si Adrian at tiningnan ang orasan. Madaling araw na, kailangan mong magpahinga. Tumawag siya kay Mang Rodolfo. Mang Rodolfo, pakihanda ang guest room. Siguraduhin na may mga kumot at komportabling kama. Sandaling natigilan si Elena. Adrian, baka sobra na ito. Hindi ko kayang tanggapin ang lahat ng ito. Lumapit siya at tumingin diretso sa kanyang mga mata. Elena, minsan hindi masama ang tumanggap ng tulong. Hindi mo kailangang tiisin mag-isa ang mundo. Dinala siya ni Adrian sa guest room. Malaki ito. May mga kurtinang puti at kama na may malalambot na unan. Huminga ng malalim si Elena. Parang hindi makapaniwala sa nakikita. Wika ni Adrian bago lumabas ng silid. Bago pa siya makalayo, tinawag siya ni Elena. Lumingon siya. Bakit? Salamat. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang lahat ng ito. Pero tandaan mo, hindi ko ito malilimutan. Mumiti si Adrian at tumango. Ang mahalaga, ligtas ka rito. Pag-alis niya, naiwan si Elena sa katahimikan ng silid. Nahiga siya sa kama at napapikit. Iniisip kung totoo ba ang lahat ng nangyayari. Sa unang pagkakataon matapos ang napakatagal, naramdaman niya ang init ng pagiging ligtas. Samantala, si Adrian naman ay bumalik sa kanyang sariling silid. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba siyang pakiramdam. Hindi ito katulad ng mga gabi ng kalungkutan na nakasanayan niya. Sa pagdating ni Elena, tila ba may binubuksang bagong kabanata ang kanyang buhay. Isang bagay na hindi niya inasahan, ngunit handa niyang tanggapin. Kinabukasan, maadang nagising si Adrian. Habang iniinom niya ang kanyang kape sa veranda, hindi niya maiwasang isipin ang nangyari kagabi. Ang bigla niyang desisyon na isama sa kanyang mansyon ang isang babaeng halos hindi niya kilala. May bahagi sa kanya na nagtatanong kung tama ba ang kanyang ginawa. Ngunit higit ang bahagi na magsasabing tama ang pagtulong kay Elena. Pagbaba niya sa dining area, nadatnan niyang nariroon na si Elena. Nakaupo ito sa mesa. May suot na malinis na damit na ipinahiram ng isa sa mga katulong. Nasa mukha nito ang kaba at hiya, ngunit sa kabila ng lahat, mas malinaw ang anyo ng isang babaeng marunong magdala ng dignidad kahit nasa gitna ng kahinaan. Magandang umaga, bati ni Adrian. Bahagyang ngumiti si Elena. Magandang umaga, pasensya na kung nakakaabala ako rito. Hindi ko alam kung paano ko susuklian lahat ng ginawa mo. Wala kang dapat alalahanin. Tulad ng sinabi ko kagabi, ligtas ka rito, tugon niya. Tahimik silang kumain ng almusal, ngunit halata kay Elena ang tila pag-aalala. Kapag nahuhuli ni Adrian ang kanyang mga mata, agad itong iiwas na parang may tinatago. Hanggang sa matapos silang kumain, hindi na siya nakatiis. Elena, may bumabagabag ba sa'yo? Tanong niya habang pinupunasan ang labi gamit ang napkin. Nag-aatubili si Elena, ngunit sa huli ay huminga ng malalim. Adrian, may isang bagay akong kailangan mong malaman. Hindi ko kayang magpanggap habang tinutulungan mo ako. Hindi ako ang iniisip mong babae. Napangunot ang noo ni Adrian. Ano ang ibig mong sabihin?
Unti-unting tumulo ang luha sa mga mata ni Elena. Hindi ako tunay na paralisado. Matagal na akong nakakatayo at nakakalakad, pero sinasadya akong magpanggap. Nanlaki ang mga mata ni Adrian at halos mabitawan ang baso ng tubig. Ano? Bakit mo kailangang magsinungaling ng ganun? Tumayo si Elena, dahan-dahang inalis ang kumot na nakatakip sa kanyang tuhod. Lahat ng tao sa paligid, ang ilang kasambahay na nagliligpit, ay natibilan nang makita nilang dahan-dahan siyang tumayo. Mahina ang kanyang mga tuhod, ngunit malinaw na kaya niyang maglakad. Isa-isang hakbang, nilapitan niya si Adrian. Ginawa ko iyon, sabi niya, nanginginig ang boses. Dahil gusto kong malaman kung may tao pang titingin sa akin bilang ako. Hindi bilang isang babae na may kapansanan. Hindi rin bilang isang babae na walang maibibigay kundi problema. Gusto kong makita kung may taong may malasakit na hindi nakatingin sa anyo o kakayahan ko. Tahimik si Adrian, hindi makapaniwala sa naririnig. Ang biglaang pag-amin ni Elena ay parang malakas na hampas sa kanyang pagkatao. Ngunit sa halip na galit, ang naramdaman niya ay pagtagimbal at paggalito. Kung ganon, dahan-dahang wika ni Adrian, bakit ako? Bakit sa lahat ng taong pwede mong subukan, bakit ako? Lumapit pa si Elena at tumitig sa kanyang mga mata. Dahil ikaw ang unang taong tumigil. Ikaw ang unang taong lumapit sa akin sa bus stop. Lahat ng iba, lumalakad lang na parang wala ako. Sa simula, gusto ko lang malaman kung talagang totoo ang sinseridad mo. Pero ngayong nakilala na kita, alam kong hindi mo ako tinrato bilang isang palaboy o bilang isang abala. Tinrato mo ako bilang tao. Napatungo si Adrian, pilit hinahabol ang kanyang paghinga. Ang mga salita ni Elena ay tila hinugot mula sa parehong sugat na taglay niya. Naalala niya ang mga babaeng dumaan sa kanyang buhay, ang mga taong nanlamang sa kanya para lang sa kanyang pera. Elena, bulong niya, alam mo ba kung gaano kabigat sa akin ang malaman na may taong nagsisinungaling? Marami na akong pinagdaanan sa mga taong nagtatago ng tunay nilang motibo. Tumulo ang luha ni Elena. Alam ko, kaya nga ako nagsasabi ngayon bago pa maging huli ang lahat. Ayokong isipin mong isa lang akong sinumaling na babae. Oo, nagkunwari ako. Pero hindi ko itinago ang sarili kong sugat. Ang totoo, iniwan ako ng pamilya ko dahil akala nila hindi ako makakatayo ulit. Pinili kong magpanggap kasi iyon lang ang paraan para makita ko kung may taong tatanggap sa akin kahit sa pinakamasahol kong anyo. Tahimik ang buong silid. Ang mga tauhan ay nagkunwaring abala, ngunit alam ni Adrian na lahat sila'y nakikinig. Pinanood niya si Elena na nakatayo sa kanyang harap, hindi bilang isang paralisado, kundi bilang isang babae na matapang na nagbunyag ng katotohanan. Sa huli, huminga ng malalim si Adrian. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o humanga sa tapang mo. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi ko pa naranasan na may umamin sa akin ng ganyang klaseng katotohanan. Bahagyang ngumiti si Elena sa kabila ng kanyang luha. Siguro ito na ang simula para malaman mo kung sino talaga ako. Hindi ako perpekto, pero marunong akong maging totoo. Tumayo si Adrian at tumingin sa kanya ng diretsyo. Kung ganon, hayaan mong malaman ko pa ang buong kwento mo. At mula roon, malalaman natin kung saan tayo dadalhin ng katotohanang iyan. Sa oras na iyon, ramdam ng dalawa na nagsimula na ang isang mas malalim na koneksyon, isang ugnayang nakabatay hindi sa kayamanan o anyo, kundi sa matapang na pag-amin ng isang lihim na kay tagal ng ikinubli. At para kay Adrian, iyon ang unang pagkakataon na muli siyang naniwala na baka may taong handang maging totoo sa kanya. Matapos ang biglaan pag-amin ni Elena, nanatiling mabigat ang katahimikan sa mansyon. Ang lahat ng tauhan ay nagbabalat kayo ng kanilang mga kilos, nag-aayos ng mesa, nagliligpit ng mga plato. Ngunit ang kanilang mga mata ay palihim na nakatuon kina Adrian at Elena. Alam nilang isang mahalagang pag-uusap ang namamagitan. Pagkatapos ng ilang sandali, tumikhim si Adrian at sininyasan ang lahat na iwan muna sila. Nang wala na ang ibang tao sa paligid,
Naupo siya sa harap ni Elena na ngayoy muling nakaupo sa sofa. Halatang pagod at kinakabahan matapos ang kanyang pag-amin. Elena, panimula ni Adrian, hindi madali para sa akin ang tanggapin ang mga kasinungalingan kahit pa may mabigat kang dahilan. Pero sa kabila nito, nakikita ko sa mga mata mo na hindi mo ako tinrato gaya ng mga nakaraan kong nakilala. At iyon ang dahilan kung bakit andito pa rin ako ngayon, nakikinig. Napayo ko si Elena, pinaglalaruan ang laylaya ng kanyang damit. Hindi ko alam kung kaya mo akong maintindihan. Ang hirap ipaliwanag kung gaano kasakit na maging pabigat sa lahat ng tao. Hanggang sa dumating ang puntong iniwan nila ako. Kaya piniwi ko na lang magpanggap na para bang kung itapakita ko ang pinakamasahol kong anyo, malalaman ko kung may taong tatanggap sa akin. Tahimik si Adrian, ngunit hindi niya maalis ang kanyang tingin kay Elena. Ang bawat salitang lumalabas sa labi nito ay tila dumudugtong sa mga bitak ng sarili niyang puso. Napabuntong hininga siya. Alam mo ba, sa isang banda, pareho pala tayo. Nagulat si Elena at agad siyang tumingin kay Adrian. Pareho? Paano? Lumaki ako na iniisip ng lahat na ako'y biniyayaan ng lahat, kayamanan, kapangyarihan, pangalan. Pero sa likod ng lahat ng iyon, iniwan din ako ng mga taong mahalaga. Hindi ko naranasan ang tunay na pagmamahal mula sa mga babaeng dumating sa buhay ko. Lagi nilang tinitingnan kung ano ang kaya kong ibigay, hindi kung sino talaga ako. Kaya natutunan kong magtayo ng pader. Natutunan kong wag na lang magtiwala. Sa narinig, unti-unting nagbago ang mukha ni Elena mula sa kaba patungo sa isang malumanay na ekspresyon ng pag-unawa. Ibig mong sabihin, pareho tayong iniwan. Tumango si Adrian. Pareho tayong sugatan. Magkaiba lang ang paraan kung paano natin tinakasan ang sakit. Ikaw, nagpanggap ka. Ako, nagkubli sa likod ng yaman at trabaho. Sandaling natahimik si Elena. Ngunit pagkatapos ay napangiti siya ng bahagya. Isang niting may halong lungkot at ginhawa. Siguro nga, kaya tayo nagkahilala. Para ipakita sa isa't isa na hindi tayo nag-iisa. Lumapit si Adrian, umupo sa tabi niya, at maingat na kinuha ang kanyang kamay. Kung ganon, simula ngayon, wala nang kasinungalingan. Sabihin natin ang totoo. Kahit gaano kasakit, mas pipiliin kong marinig ang katotohanan kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Tumango si Elena at pinisil ang kanyang kamay. Pangako, wala nang lihim. Sa sumunod na mga araw, mas lalo silang naging bungas sa isa't isa. Madalas silang nagkwekwentuhan sa hardin tuwing hapon. Si Adrian ay ikinuwento ang kanyang mga alaala noong bata pa siya. Kung paanong halos walang kalaro dahil abala siya sa pag-aaral at sa mga negosyong itinuro ng kanyang tiyuhin. Naalala niya ang mga pagkakataong tumutulong siya sa ama niyang mag-check ng mga dokumento kahit bata pa lang. Akala ko noon kapag hawak mo na ang pera, hawak mo na ang lahat. Ani Adrian habang nakatingin sa mga bulaklak. Pero ngayong tumanda na ako, narealize ko na mas mabigat pala ang kalungkutan kaysa sa lahat ng bagay na mabibili ng pera. Si Elena naman ay nagbahagi ng kanyang sariling sugat. Ako, simula nang magkasakit ako, parang lahat ng pangarap ko tinapon na lang sa tabi. Gusto kong maging guro. Gusto kong makatulong sa mga bata sa probinsya namin. Pero nang hindi na ako makalakad ng maayos, unti-unting lumayo sa akin ang mga taong mahal ko. Para bang wala na akong halaga. Pero Elena, giit ni Adrian, hindi nawawala ang halaga mo. Hindi ka pabigat, may mga sugat ka man, pero may puso kang handang magmahal at magtiis. Mas mahalaga iyon kaysa sa lahat ng diploma o kayamanan. Hindi napigilan ni Elena ang mapaluha. Salamat, Adrian. Matagal ko nang hinahanap ang taong mga pagsasabi niyan sa akin. Isang gabi, habang nakaupo sila sa teres at pinagmamasdan ang mga bituin, muling nagbukas si Elena ng usapan. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng tadhana, Adrian. Pero ngayong nandito ako, ramdam ko na hindi ako nag-iisa. Siguro, ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong may nagmamalasakit sa akin. Hindi lang malasakit, Elena, sagot ni Adrian, nakatitig sa kanyang mga mata. Nararamdaman kong may higit pa. Bahagyang kumabog ang dibdib ni Elena.
Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ngunit sa mga mata ni Adrian, nakita niya ang katotohanang matagal na niyang pinapangarap. Ang katotohanang may taong handang tumanggap sa kanya. Hindi dahil sa kanyang hitsura, hindi dahil sa kanyang kakayahan, kundi dahil siya si Elena. Mula sa dabing iyon, ang kanilang relasyon ay hindi na lang tungkol sa pagtulong at pagpatanggap. Nagsimula itong maging isang pagkakaibigang batay sa katapatan at unti-unting nauuwi sa isang bagay na mas malalim pa. Isang bagay na parehong hindi nila inaasahan, ngunit pareho nilang gustong maramdaman. At sa gitna ng katahimikan ng mansyon, habang magkahawak ang kanilang mga kamay, isang malinaw na pangako ang nabuo. Na hindi na sila maglalakad mag-isa sa landas ng kanilang mga sugat at pangarap. Sa halip, haharapin nila ito ng magkasama. Lumipas ang ilang linggo mula nang magsimulang maging bukas sina Adrian at Elena sa isa't isa. Unti-unti, ang malamig at tahimik na mansyon ay nagkaroon ng kakaibang buhay. Isang init na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga ng pera. Sa bawat araw na magkasama sila, mas lalo nilang natutuklasan ang mga bagay na hindi pa nila naibabahagi sa iba. Isang hapon, nagyaya si Adrian na ipasyal si Elena sa hardin ng kanyang mansyon. Ang hardin ay parang isang paraiso, punong-puno ng mga bulaklak mula sa iba't ibang bansa. May fountain sa gitna at may mga bangkong yari sa kahoy na may ukit. Doon niya ipinasyal si Elena gamit ang bagong wheelchair na ipina-customized pa niya para sa kanya. Napakaganda ng lugar na ito, Adrian, wika ni Elena, habang pinagmamasdan ang mga rosas at orchids na nakatanim sa gilid. Parang hindi totoo na dati. Isa lang akong nakaupo sa bus stop, naghihintay sa wala. Mumiti si Adrian at tumigil sa pagtulak ng wheelchair. Lumuhod siya sa tabi ni Elena at marahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Kung minsan, Elena, hindi natin alam kung anong plano ng Diyos. Minsan inilalagay niya tayo sa lugar kung saan hindi natin inaasahan para doon natin matagpuan ang mga taong magpapabago sa ating buhay. Napaiyak si Elena, ngunit agad niyang pinahid ang tanyang mga luha. Adrian, hindi ko alam kung paano ako makakabayad sa lahat ng kabutihan mo. Hindi lang ito tungkol sa pagkain o tirahan. Binigyan mo ako ng panibagong pag-asa. Sa mga sumunod na araw, sinurpresa siya ni Adrian ng isang regalo. Isang wheelchair na magaan at mas madaling igalaw, gawa sa titanium at may disenyo na angkop kay Elena. Para sa'yo ito, sabi ni Adrian habang iniabot ang kahon. Nagulat si Elena at halos hindi makapaniwala. Adrian, hindi ko matatanggap ito. Napakamahal nito. Hindi mahalaga kung magkano. Ang mahalaga, mas magiging nadali para sa iyo ang gumalaw, ang makita ang mundo, at hindi maramdaman na nakakulong ka. Gusto kong makita kang malaya, Elena. Tugon niya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, muling sumilay ang masayang ngiti sa mukha ni Elena. Isang ngiting walang halong takot o pangamba. Sinubukan niyang igalaw ang bagong wheelchair at ramdam niya ang gaan, para bang bumalik ang bahagi ng kanyang dating pagkatao. Adrian, bulong niya, hindi ko alam kung paano ko ipapakita ang pasasalamat ko. Pero tandaan mo, ang puso ko'y puno ng utang na loob. Mula noon, naging bahagi na ng araw-araw na buhay ni Elena ang maglibot sa hardin, magbasa ng mga librong ipinaabot ni Adrian, at makisama sa mga tauhan ng mansyon na unti-unti ring natutong tanggapin siya. Hindi na siya tinitingnan bilang estrangherang palaboy, kundi bilang isang taong may dignidad at halaga. Isang gabi, nagyaya si Adrian na kumain sila sa labas ng mansyon. Pinili niyang dalhin si Elena sa isang rooftop restaurant sa gitna ng syudad. Doon, habang tanaw ang mga ilaw ng Maynila, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap ng mas malalim. Alam mo, Elena, panimula ni Adrian, hindi ko na maalala kung kailan ako huling kumain na may kasamang tunay na masayang damdamin. Laging may mga babae, oo, pero hindi ko maramdaman na tunay silang interesado sa akin. Ikaw lang ang nagbigay ng ganitong pakiramdam. Napangiti si Elena habang pinagmamasdan ang mga bituin sa langit. At ikaw lang din, Adrian, ang nagpakita sa akin na hindi ako pabigat. Na kahit may sugat ako sa katawan at kaluluwa, may taong handang tumanggap sa akin. Habang kumakain sila,
Hindi nila maiwasang magtawanan sa maliliit na bagay. Para bang nakalimutan nila ang lahat ng sugat ng nakaraan at ang natira lamang ay ang kasalukuyang sandali. Kinabukasan, nag-aya si Adrian na sumabay si Elena sa kanyang trabaho. Inihatid niya ito sa kanyang opisina kung saan nakilala ni Elena ang ilan sa kanyang mga empleyado. Habang ipinapakilala siya, ramdam ni Elena ang mga titig ng iba, mga matang puno ng pagtataka kung bakit may babaeng tulad niya sa tabi ng isang lalaking tulad ni Adrian. Ngunit hindi siya nagpakita ng panghihina. Sa halip, ngumiti siya at nagpakilala ng buong dignidad. Ako si Elena, kaibigan ni Adrian. Nagulat ang ilan sa tapang ng kanyang tinig at doon napagtanto ni Adrian na mas higit pa sa inaakala niya ang lakas ng babaeng ito. Pagbalik nila sa mansyon, habang naglalakad si Adrian sa veranda, nilapitan siya ni Elena. Salamat sa lahat ng ipinakita mo sa akin, Adrian. Hindi lang sa material na bagay, kundi sa pagtanggap at pagbigay ng dignidad. Ngayon, pakiramdam ko, kaya ko nang muling mangarap. Tinitigan siya ni Adrian at marahang ngumiti. Elena, hindi ako ang dahilan kung bakit ka muling nangangarap. Ikaw mismo ang dahilan. Ikaw ang pumili na buksan ang sarili mo sa pag-asa. Sa sandaling iyon, tumigil ang oras para sa kanilang dalawa. Hindi man nila tahasang binanggit, malinaw na unti-unti nang namumuo ang isang mas malalim na ugnayan. Isang bagong simula na puno ng pag-asa. Hindi lamang para sa kanilang dalawa, kundi para sa posibilidad ng isang hinaharap na magkasama. At habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw mula sa bintana ng mansyon, parehong pumasik sa kanilang isipan ang iisang tanong. Ito na kaya ang panibagong yugto ng ating mga buhay? Habang unti-unting nagiging normal ang presensya ni Elena sa mansyon ni Adrian, nagsimulang mag-usap-usap ang mga tao sa paligid nila. Ang mga tauhan sa bahay na dati tahimik lamang ay nagkaroon ng sari-sariling haka-haka tungkol sa dalagang halos bigla na lang sumulpot sa buhay ng kanilang amo. Hindi kaya ginagamit lang siya ng babaeng yon? Bulong ng isa sa mga katulong habang nagliligpit ng mesa. Ang yaman-yaman ni Sir Adrian, baka nahulog lang siya sa aura. Narinig iyon ni Mang Rodolfo, ang butler. Bagaman iginagalang niya si Elena dahil sa kababaang loob nito, hindi rin niya maiwasang mag-alala. Nilapitan niya si Adrian isang gabi. Sir, magalang na panimula ni Mang Rodolfo. Alam kong mabuti ang puso ninyo, pero baka hindi magandang pinag-uusapan kayo ng mga tao sa labas. Tumingin si Adrian, tila naiinis. Ano ang ibig mong sabihin, Mang Rodolfo? Ang ibig ko pong sabihin, sir, baka isipin ng ibang tao na ginagamit lang kayo ni Elena. May mga bisita po tayong dumarating at kung ano-ano na ang naririnig kong tsismis. Napabuntong hininga si Adrian. Hindi ko iniisip ang iniisip ng iba. Ang mahalaga sa akin ay kung ano ang nakikita ko kay Elena. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa isang pagtitipon sa mansyon, kung saan naroroon ang ilang business partners ni Adrian, napansin agad ng mga bisita ang presensya ni Elena. Nakaupo ito sa tabi ni Adrian, tahimik ngunit magalang na bumabati sa mga dumarating. Siya bang kasama mo ngayon, Adrian? Tanong ng isa sa mga investors. Nakangiti ngunit may halong panunuya. Parang iba yata sa mga babaeng nakikita namin noon sa tabi mo. Napahiya si Elena, ngunit agad siyang tinapik ni Adrian sa kamay. Oo, siya si Elena, at siya lang ang babaeng karapat-dapat kasama ko ngayon. Nagtininan ang mga bisita, ngunit hindi lahat ay natuwa. May ilan na agad nagbulong-bulungan, nag-uusap na tilang nagdududa sa motibo ni Elena. Kinagabihan, habang nakaupo si Adrian sa veranda, nilapitan siya ni Elena. Kita sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Adrian, narinig ko sila. Ang tingin nila sa akin, parang isa lang akong babaeng umaasa sa'yo. Hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay. Huwag mong pakinggan ang sinasabi nila. Alam ko kung sino ka. At alam kong hindi pera ang dahilan kung bakit ka narito. Pero paano kung dumating ang oras na hindi mo nakayanin ang lahat ng intriga? Ayokong maging dahilan para masira ang pangalan mo. Sagot ni Elena. Halos lumuha na. Mumiti si Adrian.
at hinaplos ang kanyang pisngi. Elena, kung may masisira man, ako na ang haharap, hindi ikaw. Ang totoo, mas pinahahalagahan ko ang presensya mo kaysa sa opinyon ng mga taong walang alam sa atin. Ngunit hindi lang chismis ng mga bisita ang naging problema. Pati ang board members ng kumpanya ni Adrian ay nagsimulang magtanong. Isang araw, tinawag siya sa isang meeting. Adrian, panimula ng isa sa board, napapansin naming masyado kang abala sa babaeng kasama mo. Kung siya'y makakasama sa mga business gatherings, baka makaapekto ito sa imahe ng kumpanya. Napangipi si Adrian, ngunit halatang naiirita. Ang imahe ng kumpanya ay nakasalalay sa ating trabaho at produkto, hindi sa mga taong pinipili kong mahalin. Ngunit Adrian, sabat ng isa pa, mahirap ipaliwanag sa investors kung bakit ang isang dating palaboy at patawarin mo kami, isang babae na dati nagpapanggap bilang paralisado ay ngayon nasa tabi mo. Tumayo si Adrian at mariing tumingin sa kanila. Kung iyon ang problema ninyo, masasabi kong wala kayong karapatan manghimasok sa personal kong buhay. Ang mahalaga, ginagawa ko ang tungkulin ko sa kumpanya at hindi kailanman magiging sagabal si Elena sa responsibilidad ko. Tahimik ang buong silid, ngunit ramdam ang tensyon. Matapos ang meeting, umuwi si Adrian na mabigat ang dibdib. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ni Elena. Adrian, may problema ba? Tanong nito. Sandaling natahimik si Adrian bago nagsalita. Pinagdududahan kanila, Elena. Hindi lang ang mga bisita o ang tauhan, pati mismo mga kasamahan ko sa negosyo. Tumulo ang luha sa mga mata ni Elena. Kung ganon, mas mabuti pang umalis na lang ako. Ayokong maging pabigat sa'yo. Mahigpit na hinawakan ni Adrian ang kanyang mga balikat. Huwag mong gawin yan, Elena. Hindi kita dinala rito para iwanan mo rin ako. Matagal ko nang pinangarap na may makakasama akong tunay at sa wakas, dumating ka. Hindi ko hahayaang kunin nila iyon sa akin. Natigilan si Elena, ramdam ang tindi ng paninindigan ni Adrian. Pero paano kung mas lumala pa ang lahat? Kung lalalaman, haharapin natin. Magkasama, matatag na sagot ni Adrian. At sa gabing iyon, sa kabila ng lahat mang bulong at intriga mula sa lipunan, mas lalo nilang pinagtibay ang kanilang samahan. Bagamat batid nilang hindi madali ang landas na tatahakin, malinaw na sa kanilang dalawa ang tunay na halaga ng pagkakaunawaan at pagmamahal ay higit pa sa lahat ng opinyon ng mundo. Ang mansyon na dating tahimik at puno ng kalungkutan ay ngayon naging saksi sa isang pagmamahalang unti-unting hinuhubog hindi lamang ng damdamin kundi ng tapang na labanan ang lahat ng hamon mula sa lipunan. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang taong matagal ng bahagi ng nakaraan ni Adrian, si Claudia, ang kanyang dating fiancé. Isa itong babaeng kilala sa lipunan bilang maganda, matalino at makapangyarihan dahil sa kanyang angkan. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay naroon ang matinding ambisyon na noon pa man ay nagtulak sa kanya upang piliin ang pera kaysa sa pagmamahal. Isang gabi, walang paanyaya siyang dumating sa mansyon ni Adrian. Nakasuot siya ng mamahaling pulang bestida at ang kanyang bawat kilos ay puno ng kumpiyansa. Sa bungad pa lamang ng pinto, ramdam na ang malamig na tensyon. Adrian, bati niya, nakataas ang kilay. Hindi ka na bumibisita, kaya naisip kong ako na lang ang pupunta rito. Bahagyang kumunot ang noo ni Adrian. Claudia, anong ginagawa mo rito? Matagal na nating napag-usapan ang lahat. Ngumiti ito, ngunit halatang mapanukso. Hindi ba't dapat akong bumisita? Lalo na't nabalitaan kong may bago kang kasama? Nakita ko ang mga larawan ninyo ni... Ano nga ulit ang pangalan niya? Ah, Elena. Lumabas mula sa likod si Elena. Simpleng nakadamit at may halong kaba sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang presensya ng babaeng halatang mataas ang tingin sa sarili. Siya ba? Tanong ni Claudia, sabay tingin mula ulo hanggang paa ni Elena. Ito ba ang ipinalit mo sa akin, Adrian? Isang babae na halos walang pangalan, walang yaman at kung tama ang narinig ko, isang babaeng nagpanggap pang paralisado? Nanginginig ang mga kamay ni Elena sa hiya at sakit. Ngunit bago pa siya makasagot, tumayo si Adrian at mariing nagsalita. Tama na, Claudia. Wala kang karapatang insultuin siya. Oo, siya si Elena at siya ang taong pinili kong makasama. Ngunit hindi pa rin tumigil si Claudia. Hindi mo ba nakikita?
Adrian, ginagamit ka lang niya. Ikaw, na napakayaman, at siya, na walang kahit ano. Hindi ba malinaw kung sino ang mas may dahilan para manatili sa relasyon na to? Naluha si Elena at bumaba ang kanyang tingin. Ngunit muli siyang nilapitan ni Adrian at hinawakan sa balikat. Hindi lahat ng tao ay kagaya mo, Claudia. Hindi lahat ay kayamanan lang ang hinahanap. Nakita ko kay Elena ang bagay na matagal ko nang hindi makita, ang katotohanan. Nagtaas ng kilay si Claudia at natawa ng mapait. Katotohanan? Hindi ba't ang katotohanan, Adrian, ay lahat sila pare-pareho lang? Gagamitin ka hanggang sa wala ka nang maibigay. Pinutol ni Adrian ang kanyang salita. Ikaw lang ang ganyan, Claudia, hindi si Elena. Lumapit si Claudia kay Elena at bumulong. Ngunit dininig pa rin ni Adrian. Huwag kang magpakasigurado. Kapag nalaman ng lahat ang tunay mong nakaraan, baka ikaw mismo ang kusang lumayo kay Adrian. Hindi na nakatiis si Elena. Kung gusto mong sirain ako, Claudia, gawin mo. Pero hindi mo kayang baguhin ang nakikita ni Adrian sa akin. Oo, may mga pagkukulang ako, may mga sugat ako, at may mga maling desisyon akong ginawa. Pero isa lang ang alam ko, hindi ko siya nilapitan para sa kanyang pera. Nilapitan ko siya dahil siya ang unang taong tumingin sa akin bilang tao. Nagulat si Claudia sa sagot ni Elena. Sa unang pagkakataon, tila hindi niya alam kung paano tatalunin ang katapatan ng isang simpleng babae. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, hinawakan ni Adrian ang kamay ni Elena at tumingin ng matalim kay Claudia. Umalis ka na, Claudia. Hindi mo na kami kayang guluhin. Galit na umalis si Claudia. Ngunit bago siya lumisan, nagbitiw pa siya ng huling salita. Hindi pa tapos ito, Adrian. Tandaan mo, kilala kita at alam ko kung paano sirain ang mundo mo. Pagkaalis niya, lumuhod si Adrian sa harap ni Elena. Pasensya ka na sa lahat ng narinig mo. Hindi mo dapat pinapasa ng mga salitang iyon. Umiling si Elena. Pilit pinapahid ang luha. Hindi mo kasalanan, Adrian. Sanay na akong maliitin ng iba. Pero sa oras na ito, hindi ako susuko. Kung kaya mong ipaglaban ako, kaya ko ring ipaglaban ang sarili ko. At sa gabing iyon, sa kabila ng banta ni Claudia, mas lalo silang naging matatag. Sa halip na sirain ang kanilang ugnayan, lalo itong napagtibay ng mga pagsubok. Para kay Adrian, wala nang mas malinaw pa. Si Elena ang babaeng karapat-dapat niyang ipaglaban. Kahit pa buong lipunan ang maging hadlang. Samantala, sa kabila ng lahat, malinaw kay Elena na ito na ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Hindi na lang laban sa lipunan, kundi laban sa isang taong kilalang malakas at makapangyarihan. Ngunit sa piling ni Adrian, natagpuan niya ang lakas na noon ay akala niya'y matagal nang nawala. Habang nakahiga sila sa hardin ng mansyon, at pinagmamasdan ang mga bituin, muling nag-usap ang dalawa. Elena, wika ni Adrian, huwag kang matakot. Hindi tayo magpapatalo kay Claudia o sa kahit sino. Ang totoo, mas lalo akong naniniwala na ikaw ang dahilan kung bakit muli akong natutong magmahal. Napangiti si Elena sa kabila ng lahat. At ikaw ang dahilan kung bakit muli akong natutong tumayo, hindi lang sa katawan, kundi sa pagkatao ko. Sa gabing iyon, malinaw sa kanila na anumang pagsubok pa ang dumating, magkasama nilang haharapin. Dahil higit pa sa kayamanan, higit pa sa pangalan, higit pa sa kapangyarihan, ang kanilang pagmamahalan ang pinakamalaking kayamanan na natagpuan nila sa isa't isa. Lumipas ang ilang linggo matapos ang mainit na pagharap nila kay Claudia. Bagaman iniwan ni Claudia ang mansyon na puno ng galit at pananakot, hindi iyon naging hadlang para mas lalong tumibay ang ugnayan nina Adrian at Elena. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw na hindi lamang ito simpleng pagtutulungan o pagkakaibigan. May mas malalim na damdamin na namamagitan sa kanila. Isang umaga, nadatnan ni Adrian si Elena sa hardin. Nakasuot ito ng simpleng bestida at nakasakay sa kanyang bagong wheelchair. Pinagmamasdan ang mga bulaklak na sumisibol. May hawak siyang maliit na sketchpad at latis, abala sa pagguhit ng mga bulaklak. Mahilig ka palang mag-drawing, sabi ni Adrian habang lumalapit. Nagulat si Elena at agad tinakpan ang sketchpad. Pasensya na, hindi naman ako magaling. Ginagawa ko lang ito para malibang.
Kinuha ni Adrian ang sketchpad at tinitigan ang guhit. Hindi man perpekto, may damdamin at lalim ang bawat linya. Elena, ito ay higit pa sa pagguhit. Narito ang puso mo. Nakikita ko kung paano mo pinapahalagahan ang kagandahan sa paligid kahit minsan puro sakit ang nakikita ng iba. Napayuko si Elena, nahihiya. Hindi ko alam kung bakit mo ako pinupuri ng ganyan. Hindi ko naman alam kung may halaga talaga ako sa mundo. Hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay. Elena, ikaw ang pinakamahalagang bagay na dumating sa buhay ko. Hindi mo lang alam kung gaano mo binago ang lahat. Mula sa mga simpleng usapan at pagbabahagi ng maliliit na bagay, nagsimula ang kanilang damdamin na lumalim. Dumating ang isang gabi na hindi nila malilimutan. Isang gabi ng ulan, katulad ng unang beses na nagkita sila. Habang bumubuhos ang ulan, nagyaya si Adrian na lumabas sa hardin. Halika, Elena, hindi ka ba na-miss ang ulan? Nag-aalangan si Elena. Baka magdasakit tayo. Ngumiti si Adrian at hinila ang kanyang wheelchair papunta sa gitna ng damuhan. Minsan, kailangan nating maramdaman na buhay tayo. Hindi sa pag-iwas, kundi sa pagtanggap ng lahat ng dumarating. Habang bumabagsak ang malamig na patak ng ulan sa kanilang balat, tumawa si Adrian ng malakas. Naalala mo ba? Dito nagsimula ang lahat? Sa ulan din kitang nakita. Natawa rin si Elena, ngunit hindi napigilang maluha. Oo, Adrian. At hindi ko inakalang ang gabi ng ulan na iyon ang magiging simula ng pagbabago ng buhay ko. Dahan-dahan, lumuhod si Adrian sa kanyang harapan. Basang-basa, ngunit walang pakialam. Elena, mula noong gabing iyon, alam kong may kakaiba sa'yo. At ngayong nandito ka na sa buhay ko, hindi ko na kayang itanggi. Mahal kita. Napasinghap si Elena at napakapit sa gilid ng kanyang wheelchair. Adrian, tumayo si Adrian, lumapit at marahang hinawakan ang kanyang pisngi. Hindi ko hinihingi na ibalik mo agad ang nararamdaman ko. Pero gusto kong malaman mo, ikaw ang dahilan kung bakit muli akong natutong magmahal. Naluha si Elena at dahan-dahang ngumiti. Adrian, matagal ko na ring nararamdaman iyon. Pero natatakot akong sabihin. Baka isipin mong isa lang itong utang na loob. Pero hindi, Adrian, mahal din kita. At sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga labi sa ilalim ng ulan. Isang halik na puno ng pag-amin at pagtanggap. Hindi ito halik ng dalawang taong nagkataon lang na magkasama. Ito'y halik ng dalawang pusong matagal ng sugatan, ngunit natutong muling magmahal. Matapos ang gabing iyon, naging mas matamis ang kanilang mga sandali. Sa bawat pagkain, pagtawa at kahit sa mga simpleng katahimikan, ramdam nilang hindi na sila nag-iisa. Minsan, nagbabasa sila ng libro sa library ng mansyon. Minsan, nakaupo lang sila sa beranda, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ngunit sa lahat ng iyon, malinaw na may kasamang bagong damdamin. Pagmamahal na handang lumaban kahit sino pa ang humadlang. Isang araw, tinanong ni Elena habang magkasamang nag-aalmusal, Adrian, paano kung dumating ang oras na mas marami pang humusga sa atin? Paano kung hindi tayo matanggap ng lipunan? Mahinahon, ngunit matatag ang sagot ni Adrian. Elena, ang pagmamahal ay hindi para sa lipunan. Ito ay para sa dalawang taong handang lumaban. Hanggat kasama kita, wala akong pakialam sa sinasabi ng iba. Napaiyak si Elena at tumango. Kung ganun, lalaban din ako. Hindi na ako katulad ng dati. Hindi na ako magtatago. Mahal kita, Adrian. At iyon ang katotohanang hindi kayang baguhin ng kahit sino. Sa mga salitang iyon, alam nilang pareho silang handang sumuong sa lahat ng pagsubok. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi perpekto, ngunit ito'y totoo. At sa gitna ng ulan at araw, ng saya at lungkot, ng pagtawa at pag-iyak, natagpuan nila ang bagay na matagal nang nawawala sa kanilang mga buhay, ang tunay na pagmamahal. At mula sa unang halik na iyon, isang panibagong yugto ang nagsimula para kina Adrian at Elena. Hindi na lang bilang magkaibigan o magkasamang dumaan sa hirap, kundi bilang dalawang pusong nagmamahalan, handang harapin ang lahat ng darating. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong tumibay ang pagmamahalan nina Adrian at Elena. Ngunit tulad ng lahat ng kwento,
hindi natatapos sa matamis na pag-amin ang lahat. Dumating ang mga bagong hadlang na susubok sa katatagan ng kanilang ugnayan. Nagsimula ito ng isang umaga nang biglang dumating si Marco, matagal ng business partner at matalik na kaibigan ni Adrian. Adrian, kailangan mong makita ito. Seryoso niyang wika habang inilalapag ang isang tabloid sa mesa ng mansyon. Napatingin si Elena at doon niya nakita ang kanyang sariling mukha sa front page. May malalaking salitang nakasulat. Milyonaryo na bighani sa babaeng palaboy. Kasunod nito, detalyado ang pagkukuwento tungkol sa kanyang nakaraan, ang pagiging palaboy, ang kanyang pagpapanggap bilang paralisado, at kung taano umano siya nakapasok sa buhay ni Adrian. Nanginginig ang kamay ni Elena habang binabasa ang mga salita. Adrian, sino ang nagpakalat nito? Bulim niya halos maiyak. Mariing sinara ni Adrian ang dyaryo. Hindi mahalaga kung sino. Ang mahalaga, hindi ka nila kilala gaya ng pagkakakilala ko sa'yo. Ngunit sa kabila ng kanyang paninindigan, hindi niya maitago ang galit. Alam niyang si Claudia ang nasa likod nito. Ngunit hindi lang yun ang problema. Dumating din ang isang liham mula sa pamilya ni Adrian. Mga pinsan at tiyuhin na noon pa man ay tutol sa kanyang mga desisyon. Adrian, huwag mong sirain ang pangalan ng pamilya dahil sa isang babaeng hindi mo kauri. Pumili ka ng tama o kami mismo ang lalayo sa'yo. Binasa ni Adrian ang liham sa harap ni Elena. Hindi kita iiwan, Elena, kahit sino pa ang lumayo sa akin. Ngunit ramdam ni Elena ang bigat ng sitwasyon. Sa isang gabi, kinausap niya si Adrian sa beranda. Adrian, baka tama sila. Baka hindi ako bagay sa'yo. Wala akong pangalan, wala akong yaman, at ngayon pati pamilya mo ay laban sa atin. Mahigpit siyang hinawakan ni Adrian sa kamay. Elena, huwag mong isipin iyon. Hindi pera o pangalan ang hinahanap ko. Ikaw ang pinili ko dahil ikaw ang nagbigay ng kulay sa buhay kong matagal ng kulay abo. Ngunit hindi doon nagtapos ang mga pagsubok. Ilang linggo ang lumipas, biglang bumagsak ang stocks ng isa sa pinakamalaking kumpanya ni Adrian. Nabalot ng intriga ang negosyo niya. Mga balitang sinadya raw niyang pabayaan ang negosyo dahil abala siya kay Elena. Sa isang meeting ng board, harap-harapan siyang pinuna. Adrian, kailangan mong pumili. Mariing wika ng isa sa mga directors. Ang babae o ang negosyo. Hindi ka pwedeng mawalan ng focus. Kung hindi, baka mawalan ka ng lahat. Tahimik si Adrian habang nakikinig. Ngunit ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang dugo. Ang negosyo ay kayang bumangon muli. Pero ang taong tunay na minamahal, hindi basta darating ulit. Naiwan sa silid ang lahat na tahimik, ngunit malinaw ang kanilang hindi pagsang-ayon. Samantala, si Elena ay labis ang nararamdaman na hiya. Habang naglalakad siya sa hardin isang gabi, napaupo siya sa ilalim ng isang puno, tahimik na umiiyak. Doon siya nakita ni Mang Rodolfo. Ginang Elena, marahan nitong sabi, huwag niyo pong hayaang sirain ng intriga ang loob ninyo. Nakikita ko kung gaano kayo pamahal ni Sir Adrian. Kung susuko kayo ngayon, sayang ang lahat ng ipinaglaban ninyo. Pinahid ni Elena ang kanyang luha. Pero paano kung ako ang dahilan ng pagbagsak niya? Paano kung masisira ang lahat dahil sa akin? Umiling si Mang Rodolfo. Hindi kayo ang dahilan. Ang dahilan ay ang mga taong hindi matanggap na may isang babae na nagmamahal ng totoo. Kung aalis kayo, lalo lang silang mananalo. Dahil sa mga salitang iyon, unti-unting nagkaroon ng lakas si Elena. Kinabukasan, hinarap niya si Adrian. Adrian, hindi ako aalis. Hindi na ako tatafas. Kung lalaban ka, lalaban din ako. Hindi na ako katulad ng dati na laging natatakot. Nais kong ipakita sa kanila na mali sila. Mumiti si Adrian at niyakap siya. Iyan ang Elena na minahal ko. Magkasama nating haharapin ang lahat ng ito. Ngunit hindi nagtagal, isang mas mabigat na balita ang dumating. May nakapasok na espiya sa kumpanya ni Adrian. At natuklasan nilang sinasadya ang sabotahe ng ilang proyekto. Nang alamin nila kung sino ang nasa likod, isang pangalan ang lumitaw muli, Claudia. Gusto niyang sirain ka, Adrian, sabi ni Marco. At ginagamit niya ang imahe ni Elena para mas lalo kang atakihin. Mariing tumingin si Adrian kay Marco. Kung ganon, hindi na lang ito laban para sa negosyo.
Ito'y laban para sa buhay naming dalawa ni Elena. At doon nagsimula ang mas malaking digmaan. Hindi lamang laban sa opinyon ng lipunan, kundi laban sa mismong mga kamay na gustong masakin ang lahat ng kanilang pinapahalagahan. Habang nakahawak si Adrian sa kamay ni Elena, ramdam nilang mas mabigat pa ang mga darating na unos. Ngunit sa halip na manghina, mas lalo silang nagpasya na magpakatatag. Dahil alam nilang ang pagmamahal na totoo, kailanman ay hindi matitinag ng anumang bagyo. At sa gabing iyon, habang nakatanaw sila sa syudad mula sa veranda ng mansyon, bumulong si Adrian kay Elena. Hindi ko hahayaan na sirain nila tayo. Kahit anong mangyari, pipiliin pa rin kita. Ngumiti si Elena, nangingilid ang luha at mahina niyang sagot. At ako, pipiliin pa rin kita. Kahit ang buong mundo ay laban sa atin. Hindi nagtagal ay pumutok ang balitang may naganap na sabotahe sa loob mismo ng kumpanya ni Adrian. Sa mga pahayagan at online media, sunod-sunod ang mga artikulong nagsasabing ang dating matatag na imperyo ng Velasco ay unti-unting bumabagsak. Pinabintangan si Adrian na wala na siyang pokus at ang ugat daw ng problema ay ang babaeng kasama niya, si Elena. Sa harap ng lahat ng ito, kinailangan ni Adrian na magpatawag ng isang emergency board meeting. Sa malawak na silid na punong-puno ng mga directors at investors, ramdam ang tensyon. Ang ilan ay malamig ang tingin kay Adrian, habang ang iba na may hayagang nagbubulong-bulungan. Adrian, panimula ng pinakamatandang board member, si Mr. Salazar, matagal ka naming iginagalang bilang pinakabatang leader ng kumpanyang ito. Ngunit sa mga nakaraang buwan, napansin naming nawalan ka ng konsentrasyon. Ang pagbagsak ng stocks, ang pagkawala ng ilang mga investors, lahat ito'y nangyari dahil abala ka raw sa personal mong buhay. Tumayo si Adrian, mariin ang boses. Walang kinalaman ang personal kong buhay sa nangyayari sa kumpanya. Ang tunay na problema ay ang sabotahe na isinagawa ng mga taong gustong sirain tayo mula sa loob. At sigurado ako, may mas malaking kamay na nasa likod nito. Nagtaas ng kilay ang isa pang board member. At sino naman ang sinasabi mong nasa likod? Huwag mong sabihing may kinalaman dito ang babaeng kasama mo. Sumiklab ang bulungan sa buong silid. Kita sa mukha ng ilan ang malinaw na pagdududa kay Elena. Ngunit bago pa man makapagsalita si Adrian, biglang tumayo si Elena na nasa gilid ng silid. Nakatitig siya sa lahat, hindi natatakot. Kung ako man ang nakikita ninyong ugat ng problema, mali kayo. Malakas niyang tinig. Hindi ko kailanman hiningi ang yaman ni Adrian. At kung tutuusin, kung wala man akong pangalan o pera, may naibigay ako na higit pa sa mga iyon, ang katapatan. Nagulat ang lahat sa tapang ni Elena. Ngunit may ilan pa ring hindi kumbinsido. Madaling sabihin ang katapatan, wika ni Mr. Salazar. Ngunit paano natin mapapatunayan? Dito sumabat si Adrian. Hindi ko kailangang patunayan ang damdamin ko kay Elena. Ang mas mahalaga ngayon ay ang solusyon para sa kumpanya. At narito kami para ibahagi iyon. Pinakita ni Adrian ang isang bagong business proposal na matagal na niyang pinag-iisipan kasama si Elena. Ito'y hindi basta tungkol sa profit o expansion. Isa itong proyekto na may advokasya, isang programang magbibigay ng trabaho at oportunidad sa mga taong may kapansanan, tulad ng naranasan ni Elena. Ang panukalang ito, paliwanag ni Adrian, ay hindi lamang magpapatibay ng imahe ng kumpanya sa lipunan. Ito rin ay magbabalik ng tiwala ng publiko. Hindi lamang tayo kikita, magiging halimbawa tayo ng kumpanyang may malasakit. Muli na namang sumiklab ang bulungan. Ang ilan ay halatang hindi kumbinsido, ngunit may ilan ding natigilan at tila nag-isip. Tumayo ang isang babaeng board member na kilala sa pagiging konserbatibo. Kung totoong sinasabi mo, Adrian, at kung talagang may plano kang makabawi, bakit ngayon mo lang ito ipinakita? Sumagot si Elena, matatag ang boses. Dahil kailangan muna namin harapin ang mga sugat na iniwan ng intriga. Ngayon, handa na kami. Hindi lang ito plano ni Adrian. Ito'y paniniwala namin na may lugar ang lahat ng tao sa mundo ng negosyo. Mayaman man o mahirap,
Malakas man o may kapansanan, nagkatinginan ang mga board members. Si Marco, na matagal ng kaibigan ni Adrian, ang unang sumuporta. Alam ko si Adrian. Kilala ko siya bilang negosyanteng hindi basta sumusuko. At kung may isang bagay na natutunan ko, iyon ay kapag may paninindigan siya, hindi siya kailanmang magpapatalo. Panahon na para bigyan natin siya ng pagkakataon. Isa-isa, nagsimulang magbago ang tono ng ilan. Ang mga mata na puno ng pagdududa ay napalitan ng mga matang nag-isip. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Kung magtatagumpay ito, Adrian, wika ni Mr. Salazar, panibagong buhay ang ibibigay mo sa kumpanya. Ngunit kung babagsak ito, ikaw lang ang mananagot. Tumayo si Adrian ng tuwid. Handa akong managot. Pero isa lang ang malinaw. Hindi ko iiwan si Elena para lang magustuhan ninyo ako. Kung kailangan ninyong alisin ako bilang pinuno, gawin ninyo. Pero hindi ko kayang talikuran ang taong nagpatunay na may saysay pa ang lahat ng ito. Tahimik ang silid. Walang nagsalita ng ilang minuto. Hanggang sa wakas, nagsalita muli si Marco. Kung ganon, pagbobotohan natin. Sino ang sang-ayon na ipagpatuloy ang plano ni Adrian at bigyan siya ng pagkakataon? Isa-isa, nagtaas ng kamay ang mga board members. May mga nag-atubili, mulit sa huli, mas marami ang pumabor. Pagkatapos ng pagpupulong, lumapit si Elena kay Adrian. Hindi ko akalaing may lakas akong magsalita ng ganon sa harap nila. Bulong niya, nangingiti at halatang naiiyak. Ngumiti si Adrian at hinawakan ng kanyang pisngi. Elena, iyon ang sinasabi ko sa'yo. Hindi ka pabigat. Ikaw ang nagbigay ng Moses sa akin at ngayon pati sa kanila. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, malinaw na nanalo sila sa unang laban. Ngunit alam nilang hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Naroon pa rin si Claudia, nakatago sa dilim, naghihintay ng tamang oras upang muling umatake. Ngunit para kina Adrian at Elena, isang bagay ang malinaw. Sa kanilang pagkakaisa at katapangan, kaya nilang harapin ang kahit anong unos. At sa unang pagkakataon, dama nilang hindi na lamang sila lumalaban para sa sarili nila, kundi para sa mas malaking layunin. Isang laban para sa karapatang magmahal at magtiwala, kahit palaban sa buong mundo. Matapos ang tensyonadong pagpupulong sa boardroom, unti-unti nang nakahinga sina Adrian at Elena. Ngunit alam nilang hindi sapat ang salita lamang para muling makuha ang tiwala ng lahat. Kailangan nilang ipakita sa gawa ang kanilang paninindigan at plano. Kinabukasan, maaga silang nagising at sabay na nagtungo sa opisina ng kumpanya. Sa unang pagkakataon, hindi lang bilang magkasama sa buhay, kundi bilang magkapareha sa laban. Pumasok si Adrian na kasama si Elena sa tabi niya. Marami ang napatingin sa kanila, ngunit hindi na ito ikinahiya ni Elena. Bagus! Tumingin siya sa lahat ng may buong tiwala. Adrian, wika ni Elena habang nasa elevatorya sila. Kung gagawin natin ito, gusto kong hindi lang ito proyekto para sa negosyo. Gusto kong maramdaman ng mga tao na totoo ang hangarin natin, na hindi lang ito para magpakitang gilas. Tumango si Adrian. Iyon din ang nasa isip ko. Ang kailangan natin ay hindi lang kita, kundi pagbabago. At kung iyon ang nais mo, mas lalo kitang kakailanganin sa tabi ko. Nang makaupo sila sa conference room, kasama ang mga project managers, ipinakita nila ang konkretong plano. Magtatayo tayo ng isang programang tatawaging Pag-asa sa bawat isa. Paliwanag ni Adrian, isang proyekto kung saan kukuha tayo ng mga manggagawang may kapansanan at bibigyan sila ng patas na oportunidad sa trabaho. Hindi lang sila magiging bahagi ng workforce, magiging inspirasyon sila ng ating kumpanya. Maraming nagtaas ng kilay. Isa sa mga managers ang nagtanong, Adrian, hindi ba masyadong risk ito? Paano kung hindi sila makapag-perform tulad ng inaasahan? Dito sumabat si Elena. Ako mismo ang patunay na mali ang tingin ng lipunan sa mga may kapansanan. Matagal akong hinusgahan at iniwan, pero narito ako ngayon. Hindi kapansanan ang hadlang, kundi ang kakulangan ng pagkakataon. At kung bibigyan natin sila ng pagkakataon, makikita natin kung gaano sila kabilis matuto at magbigay ng halaga. Tahimik ang lahat, ramdam ang bigat ng kanyang mga salita.
Si Marco, na kanina pa nakikinig, ang unang nagsalita. Sang-ayon ako kay Elena. Matagal nang kailangang buksan ang pintuan ng kumpanyang ito para sa mas maraming tao. Kung magtatagumpay ito, hindi lang tuwala ng board ang maibabalik natin, kundi pati respeto ng lipunan. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang implementasyon ng proyekto. Sama-sama sina Adrian at Elena sa pagbisita sa iba't ibang barangay at institusyon upang humanap ng mga taong maaaring isali. Ang ilan ay mga bulag, ang iba na may kapansanan sa pandinig, at ang ilan pa'y may limitasyon sa paglakad. Ngunit lahat sila ay puno ng pag-asa nang marinig na may kumpanyang handang magtiwala sa kanila. Sir Adrian, totoo po ba ito? Tanong ng isang lalaking bulag habang hawak ang kanyang tungkod. Bibigyan niyo talaga kami ng trabaho? Ngumiti si Adrian at hinawakan ang balikat nito. Oo, hindi dahil naaawa ako, kundi dahil naniniwala ako na kaya mong magbigay ng ambag. Kasama ni Elena, nagsimula silang mag-train ng mga bagong empleyado. Siya mismo ang nag-volunteer na magturo ng simpleng administrative tasks, tulad ng paggamit ng computer na may accessibility features. Minsan kapag nakikita siyang abala sa pagtuturo, hindi maiwasang mapatitik si Adrian at mapangiti. Alam mo ba, Elena, wika niya, isang gabi matapos ang training, ikaw ang tunay na puso ng proyektong ito. Kung wala ka, hindi ko ito maiisip. Ngumiti si Elena, ngunit seryoso ang kanyang sagot. At kung wala ka, Adrian, hindi ko magagawa ang lahat ng ito. Ang proyekto natin ay hindi lang atin. Para ito sa lahat ng taong nawalan ng pag-asa. Ngayon, may pagkakataon silang bumangon. Habang abala sila sa proyekto, unti-unting nagbago ang tingin ng lipunan kay Elena. Mula sa pagiging palaboy na sinasabi ng mga pahayagan, unti-unti na siyang nakilala bilang isang babaeng may malasakit at tapang. Dumating pa ang isang mamamahayag upang i-feature ang kanilang ginagawa. Elena, tanong ng reporter, hindi ka ba natatakot na muling husgahan ng mga tao? Matiyagang sumagot si Elena. Sanay na ako sa panghuhusga. Pero ngayon, hindi na ako natatakot dahil may kasama akong lumalaban at alam kong tama ang ginagawa namin. Lumabas ang artikulo kinabukasan at imbes na paninira, positibong balita ang kumalat. Milyonaryo at dating palaboy, nagtutulungan para sa pag-asa ng mga kapansanan. Natuwa si Marco at agad pinakita ito kay Adrian. Kita mo, umabalik na ang tiwala ng publiko at higit pa riyan, nagiging inspirasyon kayo. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, alam ni na Adrian at Elena na hindi pa tapos ang laban. Naroon pa rin si Claudia na patuloy na nagbabantay sa dilim. Isang gabi habang magkasama silang nakaupo sa veranda, bumulong si Elena. Adrian, pakiramdam ko, di pa huli ang lahat kay Claudia. Babalik siya at mas matindi ang gagawin niya. Mahigpit na hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay. Kung babalik man siya, haharapin natin. At ngayon, hindi na ako nag-iisa. Magkasama na tayong lalaban. At sa gabing iyon, habang pinagmamasdan nila ang buwan na umikislap sa kalangitan, ramdam nilang ang pagtutulungan nila ay hindi lamang para sa isa't isa, kundi para sa mas malaking layunin. Adrian, hindi ko alam kung paano ko haharapin ito. Wala akong pera para lumaban sa korte. At kung totoo ang sinasabi nila, hinawakan siya ni Adrian, mariin at puno ng paninindigan. Hindi totoo, Elena. At kahit ano pa ang gawin ni Claudia, hindi kita iiwan. Laban ito hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng taong pinaglabanan natin. Kinabukasan, dumalo sila sa unang hearing. Nakasalubong nila si Claudia sa pasilyo ng korte. Nakasuot ito ng mamahaling blazer. Mataas ang tingin at may kasamang mga abogado. Well, panunuya ni Claudia. Mukhang handa ka na sa laban, Adrian. Pero tandaan mo, ako ang kilala ng korte at ng lipunan. Samantalang ang kasama mo, isang babaeng walang pangalan at may peking nakaraan. Nanlumo si Elena sa narinig. Ngunit bago pa siya tuluyang ang hinaan ng loob, sumagot si Adrian. Claudia, hindi na ako natatakot sa mga salita mo. Kung akala mo'y kayang bilhin ng pera ang lahat, nagkakamali ka. Ang totoo, ang katotohanan ay laging nangingibabaw. Nagsimula ang paglilitis. Isa-isang inilatag ng kampo ni Claudia
ang mga ebidensya laban kay Helena. Mga lumang larawan niya noong nasa lansangan pa. Mga tsismis na kinuha mula sa kung sino-sinong tao. At mga pekeng pahayag na tila nagpapatunay na nakikipagsabuatan siya para makuha ang yaman ni Adrian. Habang pinapakinggan ang lahat ng iyon, halos maiyak si Elena. Adrian, lahat ng ito parang binabalik nila ang lahat ng sakit na pinagdaanan ko. Ngunit nanatiling kalmado si Adrian. Elena, huwag kang matakot. May plano ako. Nang dumating na ang pagkakataon ng kanilang panig, tumayo si Adrian at humarap sa hukom. Kagalang-galang na hukom, ang babaeng kasama ko ay hindi perpekto. May sugat siya, may mga lihim siyang tinago noong una. Pero lahat ng yon ay inamin niya sa akin at ako mismo ang testigo na wala siyang ibang hangad kundi maging totoo. Kung sasabihin ni Claudia na si Elena ay manloloko, tanungin natin ang mga taong natulungan na niya ngayon. Sa sandaling iyon, umasok sa silid ang ilan sa mga bagong empleyado mula sa proyektong Pag-asa sa bawat isa. Ang isa sa kanila, isang lalaking bulag, ang unang nagsalita. Kung hindi dahil kay Elena, hindi ako makakahanap ng trabaho. Siya ang nagbigay sa amin ng lakas ng loob. Hindi siya manloloko. Siya ay tagapagbigay ng pag-asa. Sumunod na nagsalita ang isang babaeng may kapansanan sa paglakad. Si Elena ang nagturo sa amin kung paano gamitin ang computer. Siya ang dahilan kung bakit narito kami ngayon. Kung sinasabi nilang ginagamit lang niya si Sir Adrian, mali iyon. Siya mismo ang nagbibigay sa amin ng pagkakataon. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte. Kahit ang mga hukom at mga tagapanood ay halatam na apektuhan sa mga salitang narinig. Nang muling magsalita si Claudia, bakas ang galit sa kanyang mukha. Hindi sapat ang mga kwento ng ilang tao para patunayan ang kanyang pagkatao. Ngunit sumagot si Adrian ng mariin. Claudia, ang hindi mo naiintindihan ay hindi pera o pangalan ang basehan ng isang tao. Ang pagkatao ay nasusukat sa kanyang kakayahang magmahal at magbigay ng pag-asa sa iba. At sa bagay na iyon, si Elena ang tunay na mayaman. Halos tumulo ang luha ni Elena sa narinig. Ngayon lang niya naramdaman na may taong handang tumindig at ipaglaban siya ng buo, kahit pa sa harap ng mundo. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng mga mamamahayag. Adrian, Elena, ano ang masasabi ninyo sa demanda ni Claudia? Humawak si Adrian sa kamay ni Elena at diretsyong tumingin sa mga kamera. Wala kaming ikinakahiya. Kung may kasalanan mang kami, iyon ay ang magmahal ng totoo. At kung iyon ang itinuturing na mali ng ilan, handa akong tumayo at ipaglaban ito hanggang sa huli. Nagpatuloy ang paglilitis sa mga sumunod na linggo. Ngunit unti-unti, mas lumalakas ang panig ni Adrian at Elena. Habang mas marami ang lumalabas na testigo at kwento ng mga taong natulungan nila, mas lalo namang lumalabas ang mga kasinungalingan ni Claudia. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Elena sa veranda ng mansyon, napabuntong hininga si Adrian. Elena, alam kong mahirap ang pinagdadaanan natin ngayon, pero gusto kong malaman mo, kahit anong mangyari, ikaw ang pipiliin ko. Napayakap si Elena sa kanya, luhaan, ngunit masaya. At ako, Adrian, kahit ilang Claudia pa ang bumalik para sirain tayo, hindi na ako bibitaw. Sa sandaling iyon, mas lalo nilang napagtanto na hindi lang basta laban sa korte ang kanilang kinakaharap. Isa itong laban para sa kanilang pagmamahal. Isang laban na kailangang pagtagumpayan upang makapagsimula ng panibagong yugto ng kanilang buhay. At habang patuloy ang kaso, unti-unti nang bumabalik ang tiwala ng lipunan sa kanila. Hindi na lamang sila ang tinitingnan bilang milyonaryo at dating palaboy, kundi 2 taong nagmahal at lumaban ng sabay, sa kabila ng lahat ng unos na humarang sa kanilang daan. Matapos ang sunod-sunod na unos na kanilang hinarap, ang sabotahe sa kumpanya, ang paninira ng lipunan, at ang malupit na demanda ni Claudia, unti-unting bumalik ang katahimikan sa buhay nina Adrian at Elena. Hindi ito basta katahimikan ng isang ordinaryong araw, kundi katahimikan ng isang puso na nagtagumpay matapos ang lahat ng sakit at luha. Isang umaga,
dumating ang pamilya ni Adrian sa mansyon. Ang kanyang tiyuhin at pinsan na dati mariing tumututol kay Elena, ngayon ay nakatingin na may halong hiya at pag-amin. Adrian, wika ng kanyang tiyuhin habang nag-aalangan, nagkamali kami. Pinakinggan namin ang mga maling salita at pinagdudahan namin ang babaeng nagmamahal sa iyo ng higit pa sa kayamanan. Patawad, Elena, sa lahat ng mapanghusga naming salita. Nagulat si Elena, halos hindi makapagsalita. Ngunit sa kabila ng sakit ng nakaraan, pinili niyang ngumiti. Wala akong hinanakit. Ang mahalaga, natutunan nating lahat na higit pa sa yaman at pangalan ang tunay na pagmamahal. Naging madamdamin ang pagkakasunduan. At sa muling pagkakaisa ng pamilya, naisip ni Adrian na panahon na upang gawin ang matagal na niyang iniisip. Isang gabi, dinala niya si Elena sa hardin ng mansyon. Ang buong hardin ay pinalamutian ng mga bulaklak at ilaw na parang bituin sa lupa. May mahinang tugtog ng violin sa hangin at ang mga tauhan ng mansyon ay lihim na nagtipon upang masaksihan ang sandali. Adrian, wika ni Elena, habang nagtataka, bakit mo ako dinala rito? Ano itong lahat? Lumuhod si Adrian sa kanyang harapan. May hawak na maliit na kahon. Binuksan niya ito at tumambad ang isang singsing na kumikislap sa ilalim ng mga ilaw. Elena, malumanay ngunit mariin ang kanyang boses. Mula noong gabing nakita kita sa bus stop, binago mo na ang buhay ko. Tinuruan mo akong magmahal muli. Tinuruan mo akong tumanggap. At higit sa lahat, ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na kayamanan. Elena, pakakasalan mo ba ako? Napatakip ng bibig si Elena, halos hindi makahinga sa sobrang emosyon. Tumulo ang kanyang luha at napaupo siya sa kanyang wheelchair. Naniningit. Adrian, matagal ko nang pinangarap na may magmamahal sa akin ng totoo. At ikaw iyon. Oo, Adrian. Oo, pakakasalan kita. Nagyakapan sila at ang mga tauhan sa mansyon ay nagpalakpakan. Si Mang Rodolfo, na halos parang ama na para kay Adrian, ay lumapit at sinabi, "Sir, Ma'am, ngayon ko lang nakita na ang bahay na ito ay tunay na naging tahanan. Binuhay niyo itong muli." Mabilis na kumalat ang balita ng kanilang engagement. Sa halip na paninira, ngayong mas marami ang bumati at natuwa. Maging ang mga dating kritiko ni Elena ay napilitang umamin. Ang pagmamahal nila ay hindi matitinag ng kahit anong intriga. Dumating ang araw ng kasal. Sa isang engrandeng simbahan, dinaluhan ito ng pamilya, kaibigan, at maging ng mga taong natulungan ni Adrian at Elena sa kanilang proyekto. Habang naglalakad si Elena sa aisle, nakasuot ng puting bestida, ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang pinagdaanan at ang ganda ng kanyang tagumpay. Si Adrian nakatayo sa altar, halos maiyak habang pinagmamasdan ang babaeng papalapit. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, walang ibang naramdaman ang lahat kundi ang dalisay na pagmamahalan na bumago sa kanilang buhay. Tinatanong kita, Adrian Velasco, wika ng pari. Tatanggapin mo ba si Elena bilang iyong asawa? Sa hirap at ginhawa, hanggang sa kamatayan? Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, hanggat kayo'y kapwa nabubuhay. Mariin at walang pag-aalinlangan ang sagot ni Adrian. Oo, tinatanggap ko siya. At nagtanungin si Elena, halos lumuluha pa rin siya ngunit nakangiti. Oo, tinatanggap ko siya. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw sa loob ng simbahan nang ideklara silang mag-asawa. Naghalikan sila sa harap ng lahat at sa halik na iyon, tila nawala ang lahat ng sugat ng nakaraan. Sa pagtitipon matapos ang tasal, lumapit ang ilan sa mga bagong empleyado mula sa kanilang proyekto. "Salamat po sa inyo," sabi ng isa, "dahil hindi lang kayo nagpakasal para sa sarili ninyo, kundi nagbigay din kayo ng pag-asa sa aming lahat." Niyakap ni Elena ang mga ito at nagsabi, "Ang pagmamahal namin ni Adrian ay hindi lang para sa amin. Para rin ito sa inyo at sa lahat ng tao na naniniwalang may halaga ang bawat isa." Habang sumasayaw sila ni Adrian sa gitna ng engranding reception, magkahawak ang kamay at magkatitig sa isa't isa, malinaw na sa lahat na ang kanilang pagmamahalan ay hindi na matitinag.
Ang gabing iyon ay hindi lamang kasal ng dalawang pusong nagmahal, kundi kasal ng dalawang kaluluwang dumaan sa matinding unos, ngunit sabay na bumangon. Isang kasal na nagsimula sa bus stop, sa isang ulan at sa isang simpleng pagtulong na yon ay naging kwento ng pag-ibig na hindi malilimutan. Matapos ang engranding kasal na dinaluhan ng mga taong naging saksi sa kanilang pakikibaka, nagsimula na ang panibagong yugto sa buhay nina Adrian at Elena. Ngunit imbes na manatili sa mansyon na puno ng alaala ng intriga at sakit, nagdesisyon silang magtayo ng sariling tahanan. Isang simpleng bahay na mas malapit sa mga tao at malayo sa mga mata ng lipunan. Adrian, wika ni Elena isang hapon, habang tinitingnan ang kanilang bagong bahay sa probinsya. Hindi ko kailangan ng mansyon. Ang gusto ko lang ay isang tahanan may kapayapaan. Mumiti si Adrian at hinaplos ang kanyang balikat. At iyan ang ibibigay ko sa iyo, Elena. Isang tahanan kung saan hindi mahalaga kung gaano kalaki o kaliit, kundi kung gaano karami ang pagmamahal na nasa loob nito. Ang kanilang bagong bahay ay may hardin na puno ng bulaklak, isang maliit na veranda kung saan sila madalas nagkakape tuwing umaga, at isang simpleng sala na laging puno ng halakatan. Hindi ito kasing enggrande ng mansyon, ngunit dito nila natagpuan ang tunay na saya. Sa mga sumunod na buwan, ipinagpatuloy nila ang proyektong pag-asa sa bawat isa. Sa halip na puro negosyo lamang, sinama nila ang advokasya sa kanilang pamumuhay. Tuwing Sabado, nag-oorganisa sila ng libreng pagsasanay para sa mga may kapansanan at mahihirap na gustong matuto ng iba't ibang kasanayan. Elena, bulalas ng isang batang babae na may kapansanan sa paa. Salamat po dahil tinuruan ninyo akong magbasa at magsulat. Napaiyak si Elena sa tuwa. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang kahulugan nito para sa akin. Ang makita kang natututo, iyon ang pinakamagandang gantimpala. Sa kabila ng kanilang pagiging abala, hindi nawala ang kanilang pagiging mag-asawa na nagmamahalan. Isang araw, habang nasa veranda, may hawak na papel si Helena. Isang resulta mula sa klinika. Nangilid ang kanyang mga luha at agad siyang tumakbo kay Adrian. Adrian, nanginginig ang kanyang boses. Magiging tatay ka na. Nanlaki ang mga mata ni Adrian at halos hindi makapaniwala. Elena, totoo ba ito? Magkakaanak na tayo? Tumango si Elena, luhaan ngunit masaya. Oo, Adrian. Matagal ko nang inisip na baka hindi ko maranasan ito, pero binigay sa atin ng Diyos ang biyaya. Niyakap siya ni Adrian ng mahigpit. Ito na ang pinakamagandang araw ng buhay ko. Hindi lang ikaw ang kasama ko, kundi ngayon ay magkakaroon na tayo ng pamilya. Sa mga sumunod na linggo, mas naging maingat si Adrian kay Elena. Kahit abala siya sa negosyo, sinigurado niyang palagi siyang nasa tabi nito. Kapag may mga pulong, agad siyang umuuwi upang samahan si Elena kumain. Kapag may gabi na nahihirapan itong makatulog, hawak-hawak niya ang kamay nito hanggang sa makaidlip. Adrian, natatawang sabi ni Elena isang gabi, para kang mas kinakabahan kaysa sa akin. Ngumiti si Adrian. Siyempre, lahat ng mahalaga sa buhay ko ay nasayo. Ikaw at ang anak natin. Hindi nagtagal, kumala ang balita sa kanilang komunidad. Ngunit sa halip na intriga, puro pagbati ang kanilang natanggap. Ang mga dating empleyado na natulungan nila ay dumalaw upang maghatid ng mga simpleng regalo para sa sanggol. Mga lampin, laruan at kahit mga simpleng pagkain. Sir Adrian, Ma'am Elena, wika ng isang dating empleyado na may kapansanan. Ito po ay maliit lang na bagay. Pero gusto naming maging bahagi ng bagong yugto ng buhay ninyo. Dahil sa inyo, natutunan naming maniwala muli sa sarili namin. Naluha si Adrian at Elena. Salamat, tugon ni Elena. Hindi niyo alam kung gaano kami nagpapasalamat na nakilala namin ayo. Ang pamilya natin ay hindi lang nakasalalay sa dugo, kundi sa pagmamahalan at pagtutulungan. Dumating ang ikalawang bahagi ng kanilang bagong buhay. Ang pagbubuntis ni Elena ay nagbigay kay Adrian ng mas malalim na pananaw tungkol sa yaman. Hindi na niya itinuring na pinakamahalaga ang kanyang mga negosyo, bahay o sasakyan. Para sa kanya, ang tunay na yaman ay ang pamilya at ang proyektong nagbibigay ng pag-asa sa iba. Alam mo, Elena, sabi niya habang magkasamang naglalakad sa hardin, noon, akala ko
ang sukatan ng tagumpay ay kung gaano karaming negosyo ang hawak mo. Pero ngayon, napagtanto kung wala ring saysay ang lahat ng yon, kung wala kang taong mahal sa tabi mo. Mumiti si Elena at hinawakan ang kanyang kamay. At ako, noon, akala ko wala nang lugar para sa akin sa mundo. Pero ngayon, narito ka, narito tayo. At darating pa ang anak natin. Makalipas ang ilang buwan, sa wakas ay dumating ang kanilang unang anak, isang malusog na sanggol na lalaki. Sa oras na iyon, halos hindi mapigilan ni Adrian ang kanyang luha. Elena, bulong niya habang karga ang kanilang anak. Ito ang bunga ng lahat ng pinagdaanan natin. Ang batang ito ang magsisilbing paalala na kahit gaano kahirap ang laban, may gan-impala sa dulo. Napatingin si Elena sa kanila, pagod ngunit masaya. Ito na ang tunay na kayamanan natin, Adrian. Hindi kayang pantayan ng kahit anong ginto o salapi. At sa bagong bahay na kanilang itinayo, nagsimula silang mamuhay bilang isang masayang pamilya, malayo sa intriga, ngunit puno ng pagmamahalan at pag-asa. Ang kanilang kwento, na nagsimula sa isang bus stop sa gitna ng bulan, ay umabot sa puntong natagpuan nila hindi lang ang isa't isa, kundi ang tunay na kahulugan ng buhay. Sa bawat halakhak ng kanilang anak at bawat titig na puno ng pagmamahalan, mas lalo nilang naunawaan, ang kayamanan ay hindi nakikita sa laki ng bahay o sa kapal ng pera. Ang kayamanan ay nasa puso, sa pamilya at sa kakayahang magmahal ng totoo. Mabilis ang paglipas ng mga araw sa bagong buhay ni na Adrian at Elena. Sa kanilang tahanan, laging puno ng halakhak ang bawat sulok, lalo na't naroon na ang kanilang sanggol na nagbibigay ng bagong pag-asa. Ngunit kasabay ng mga halakhak ay dumating din ang mga pagsubok na hindi nila inaasahan. Sa ikalawang buwan ng pagbubuntis muli ni Elena para sa kanilang pangalawang anak, nagsimula siyang makaramdam ng matinding panghihina. Isang gabi, habang nakaupo siya sa sala at nagbabasa ng libro para kay Adrian, bigla siyang napahawak sa kanyang tiyan at halos mawala ng malay. Elena, sigaw ni Adrian habang agad siyang tumakbo at sinalo ang asawa. Dali-dali niyang tinawag si Mang Rodolfo at ang ibang tauhan upang ihanda ang kotse. Sa ospital, nakahiga si Elena, maputla at mahina. Doktor, ano ang lagay niya? Tanong ni Adrian, halos nanginginig ang boses. Mr. Velasco, sagot ng doktor, delikado ang pagbubuntis ni Mrs. Velasco. Kailangan niyang magpahinga ng husto at umiwas sa anumang uri ng stress. May posibilidad na hindi kayanin ng kanyang katawan kung patuloy ang panghihina. Halos gumuho ang mundo ni Adrian sa narinig. Sa kanyang tabi, mahina namang nagsalita si Elena. Adrian, huwag kang mag-alala. Kakayanin ko ito. Kakayanin natin. Ngunit kahit nagpakalakas loob si Elena, hindi maitatanggi ang kanyang paghina. Sa mga susunod na araw, halos hindi na siya makalabas ng kwarto. Ang dating masayahing Elena ay madalas nang nakahiga, nakatingin lamang sa kisame. Iniisip ang panganib na maaaring kaharapin niya at ng kanyang anak. Sa mga gabing iyon, madalas na lumuluha si Adrian habang hawak ang kamay ng asawa. Diyos ko, huwag niyo pong kunin sa akin si Elena. Hindi ko kakayanin. Kahit lahat ng yaman ko ibibigay ko, huwag lang silang mawala. Kahit ang mga tauhan ng mansyon ay nakisama sa laban. Si Mang Rodolfo ang laging nagbabantay sa gabi, habang ang mga katulong ay nagsasalitan sa pagluluto ng masusustansyang pagkain para kay Elena. Si Marco naman, na matalik na kaibigan ni Adrian, ay tumulong upang pansamantalang hawakan ang ilang proyekto ng kumpanya para makapagtuon ng pansin si Adrian sa kanyang pamilya. Elena, bulong ni Marco, isang araw nang dumalaw siya. Huwag mong isipin na pabigat ka. Ang totoo, ikaw ang lakas ng lahat dito. Kaya't kailangan mong ipaglaban ang sarili mo. Napaluha si Elena sa mga salitang iyon. Ayokong mawala ang anak ko, Marco. At ayokong iwan si Adrian. Ngunit dumating ang gabi ng pinakamalaking pagsubok. Biglang sumakit ng todo ang tiyan ni Elena at halos mawalan siya ng hininga. Agad siyang dinala ni Adrian sa ospital. Hawak-hawak ang kanyang kamay. Elena, huwag kang bibitaw, sigaw ni Adrian habang tumatakbo sa pasilyo kasama ang mga nurse. Nandito lang ako, lalaban tayo.
Sa loob ng operating room, halos manlumo si Adrian habang nakatingin mula sa labas. Sa bawat minutong lumilipas, ramdam niya ang bigat ng posibilidad na maaaring mawala ang lahat ng pinakamahalaga sa kanya. Lumapit ang doktor matapos ang ilang oras. Mr. Velasco, wika nito, napakahirap ng operasyon, pero milagro ang nangyari. Ligtas si Elena at ang sanggol. Parang nabunutan ng tinik si Adrian at halos mapaluhod sa pasasalamat. Dali-dali siyang pumasok sa kwarto kung saan nakahiga si Elena. Pagod ngunit may ngiti sa labi. Adrian, mahina niyang bulong. Nagawa natin. Buhay ako at buhay ang anak natin. Lumuhod si Adrian sa tabi ng kama, pinupunasan ang luha. Elena, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa Diyos. Hindi ko na kayang mabuhay kung wala ka. At ngayon, mas lalo kong alam na ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Inawakan ni Elena ang kanyang kamay at pinisil ito. Adrian, natutunan kong ang buhay ay hindi laging magaan. Pero hanggat magkasama tayo, may milagro pa ring nangyayari. Pagbalik nila sa kanilang tahanan, sinalubong sila ng mga tauhan at kaibigan na nagpalakpakan at nagpasalamat na ligtas ang lahat. Ang kanilang panganay ay tumakbo papunta sa kanila. Yumakap kay Elena at bumulong. Mama, huwag ka nang aalis ha? Napaluha si Elena at mahigpit na niyakap ang anak. Hindi na, anak, hindi na. Mula noon, naging mas mapagmatyag si Adrian sa kalagayan ng kanyang asawa. Lalo siyang naging maingat at mas nagbigay halaga sa bawat sandali. Ang dating mga meeting na inuuna niya kaysa sa pamilya ay ngayon ay nakatabi na lamang. Elena, wika niya isang gabi habang nakahiga sila sa veranda. Ngayon ko lubos na naunawaan. Lahat ng ito, ang yaman, ang negosyo, wala itong halaga kung mawawala ka at ang mga anak natin. Ang tunay kong kayamanan ay kayo. Ngumiti si Elena, luhaan ngunit puno ng pag-ibig. At ako, Adrian, natutunan kong kahit gaano kahirap ang laban, basta't magkasama tayo, laging may himala. At sa bagong yugto ng kanilang buhay, natutunan nilang ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa matatamis na salita at halakhak. Ito ay tungkol sa pakikipaglaban sa gitna ng panganib, sa paniniwala sa milagro, at sa pagkakapit-hawak kahit pa ang lahat ay tila mawawala. Ang milagro ng kanilang bagong anak at ang ikalawang pagkakataong ibinigay kay Elena ay nagsilbing patunay na ang tunay na pag-ibig kapag pinaglaban ay kayang lagpasan ang kahit pinakamalalaking unos. Lumipas ang ilang taon matapos ang mga milagro at pagsubok na dumaan kina Adrian at Elena. Ang kanilang tahanan na dating puno lamang ng pag-asa at mga pangarap, ngayon ay puno na ng tawanan at halakhak ng kanilang dalawang anak. Ang panganay, isang masiglang bata na laging humahabol sa hardin, at ang bunsong milagro na simbolo ng panibagong buhay para sa kanilang pamilya ay naging sentro ng kanilang mundo. Sa bawat araw na lumilipas, lalong napagtanto ni Adrian na ang pinakamalaking yaman na taglay niya ay hindi na ang kanyang negosyo, kundi ang kanyang pamilya. Sa tuwing uuwi siya mula sa opisina, sinalubong siya ng yakap ng kanyang mga anak at ng matamis ng ngiti ni Elena. Papa, tingnan mo! Sigawin ng kanilang panganay habang ipinapakita ang ginuhit niyang larawan. Ginuhit ko tayo! Ikaw, si Mama at kami ng kapatid ko. Kinuha ni Adrian ang papel at napaluha. Napakaganda, anak! Ito ang pinakamagandang larawang nakita ko. Si Elena na nakaupo sa gilid, habang pinagmamasdan ang eksena, ay ngumiti at marahang nagsalita. Ito ang bunga ng lahat ng pinagdaanan natin, Adrian. Isang pamilya na walang katumbas ang halaga. Naging kilala rin ang kanilang proyekto sa lipunan. Ang pag-asa sa bawat isa ay hindi na lamang isang maliit na advokasya, kundi isa ng kilalang programa sa buong bansa. Libo-libong tao na may kapansanan ang natulungan at nagkaroon ng pagkakataon na makapagtrabaho at mamuhay ng may dignidad. Isang araw, inanyayahan silang magbigay ng talumpati sa harap ng malaking pagtitipon. Habang nakatayo si Adrian sa entablado, kasama si Elena sa tabi niya, pinakilala sila bilang simbolo ng pag-ibig at pagtutulungan. Mga kaibigan, panimula ni Adrian, maraming taon na ang lumipas mula nang makita ko si Elena sa isang bus stop sa ilalim ng ulan.
Hindi ko inasahan na ang simpleng pagtulong na iyon ay magiging simula ng lahat ng pagbabagong naganap sa buhay ko. Ngayon, narito kami, hindi upang ipakita kung gaano kami kayaman, kundi upang ipakita na ang tunay na kayamanan ay nasa pagmamahal at pagtitiwala. Humawak si Elena sa mikropono at idinugtong, ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magbigay ng pag-asa. Hindi mo kailangang maging mayaman para makatulong. Kailangan mo lang ng pusong handang magmahal at tumanggap ng tao, kahit ano pa ang kanyang pinagmulan. Nagpalakpakan ang lahat at marami ang napaluha sa kanilang kwento. Sa mga sandaling iyon, lalong tumibay ang paniniwala ng kanilang pamilya na hindi sila nabuhay para lamang sa kanilang sarili, kundi para maging inspirasyon din sa iba. Lumipas ang mga taon at unti-unting nagkulay abo ang buhok ni Adrian at Elena. Ngunit sa halip na mawalan ng sigla, lalo pang naging makabuluhan ang kanilang mga araw. Sa kanilang veranda, madalas silang nagkakape habang pinagmamasdan ang paglalaro ng kanilang mga apo sa hardin. Naalala mo pa ba, Adrian? Tanong ni Elena isang hapon, nakatingin sa malayo. Noong una tayong nagkita, hindi ko akalaing aabot tayo sa ganito. Isa lang akong babaeng takot sa mundo at ikaw ang lalaking puno ng yaman, ngunit kulang sa saya. Ngumiti si Adrian, marahang hinawakan ang kanyang kamay. At ngayon, Elena, pareho tayong nagkaroon ng lahat ng hinahanap natin, hindi sa kayamanan, kundi sa isa't isa. At sa pamilya nating bumuo ng mas makulay na mundo. Sa gabing iyon, habang nakaupo sila sa ilalim ng mga bituin, dumating ang kanilang mga anak at apo. Sabay-sabay na nagsalita. Papa, Mama, salamat sa lahat. Kung hindi dahil sa inyo, wala kami rito ngayon. Napaiyak si Elena, niyakap ang mga anak at apo. Ang mahalaga, natutunan ninyong magmahal at magpatawad. Iyon ang pinakamagandang may papamana namin sa inyo. Pagkatapos, tumingin si Adrian sa kanyang pamilya at nagsalita ng mariin. Mga anak, mga apo, tandaan ninyo ito. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o dami ng pera. Ang tunay na kayamanan ay ang pagmamahalan ninyo sa isa't isa. Iyon ang aral na ibinigay sa amin ng buhay at iyon din ang nais naming ipamana sa inyo. At sa kanilang pagtanda, nanatili silang magkasama, magkahawak kamay, puno ng pagmamahal at pasasalamat. Ang kanilang kwento, na nagsimula sa isang simpleng bus stop sa ilalim ng ulan, ay nagtapos sa isang pamilya at komunidad na puno ng pag-asa at inspirasyon. Ang huling gabi ng kanilang buhay na magkasama, habang nakahiga silang magkatabi, bumulong si Adrian kay Elena. Mahal, salamat. Salamat sa pagbago ng buhay ko. Hanggang sa huli, ikaw at ikaw lang. Ngumiti si Elena, pumikit at mahinang sumagot. At ako, Adrian, salamat sa pagtanggap sa akin. Hanggang sa dulo, ikaw lang din. At sa kanilang pagtulog, ramdam ng lahat na ang kwento ni na Adrian at Elena ay hindi kailanman matatapos. Dahil ang kanilang pagmamahalan ay naging pamana. Isang alaala na ang tunay na kayamanan ay matatagpuan lamang sa puso, sa pagtitiwala at sa walang hanggang pag-ibig.